Taong 1962, sa isang liblib na baryo sa may kabundukan ng Sibutan, isang maliit na bayan sa Zamboanga del Norte, kung saan halos tanim ay nyog, saging at mais. Umaasa doon ang mga mamamayan. Walang kuryente sa lugar at ang tubig ay nanggagaling pa sa bukal na paanan ng bundok. Tahimik ang pamumuhay pero may mga bagay na hindi mapaliwanag ng pangkaraniwang tao. Sa gilid ng baryo, may isang matandang ermitanyo na tinatawag ng mga tao sa pangalan niyang Mang Iking. Walang sino man ang nakakaalam kung saan siya natutulog o kung saan ang kanyang bahay, dahil tuwing gabi ay nawawala na lamang siya. Ngunit tuwing umaga, bigla na lang siyang lumilitaw na parang hindi man lang naglakad sa putik o tinamaan ng hamog. Palaging malinis ang suot niyang itim na kamiseta at asul na salawala. Hindi taga roon si Mang Iking. Ayon sa matandang si Aling Biring, una raw siyang nakita sa baryo nang minsang bumagyo. Nakatayo raw ito sa gitna ng palayan habang kumukulog at kumikidlat. Walang payong at walang takot sa ulan. Mabait yan si Mang Iking. Kung hindi lang dahil sa kanya, baka di na ako nabuhay pa. Sabi ni Aryan, isang binatang sakitin na tinulungan ng matanda noon. Paano kanya natulungan? Tanong ni Marvin, pinsan ni Aryan, habang sabay silang naglalakad pauwi galing sa sapa. Nangyari yun isang buwan lang nakakaraan. Sumakit ang dibdib ko habang nasa gitna ako ng nyugan. Akala ko katapusan ko na nga eh. Pero bigla siyang dumating. Pinatong niya ang kamay niya sa dibdib ko at mainit yun. Tapos parang nawala ang kirot. Sagot ni Aryan. Hindi kaya albularyo siya? Tanong ni Marvin. Hindi ko alam eh. Pero hindi lang yun. Nakita ko siyang naglaho sa harap ko. Parang kinain ng hangin ganun. Isang hapon habang ang mag-asawang sina Adora at Nita ay nag-aani ng panggabi sa bukid, napansin nilang may batang umiiyak sa damuhan. Lumapit sila kaagad. Aba, iha, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nita. Hindi sumagot ang bata. Umiiyak lang ito at tila may sugat sa paa. Nang tinangkang buhatin ni Adora, biglang lumitaw si Mang Iking sa likuran nila. Huwag niyong gagalawin ang batang yan. Mariing sabi ni Mang Iking. Ay, bakit po, Mang Iking? Tanong ni Adora. Hindi yan totoong bata. Isa yan sa mga nilalang ng kabilang mundo. Huwag na huwag kayo magpapadala sa itsura niya. Nagulat sina Adora at Nita. Nang tumingin silang muli sa bata, bigla itong naglaho na parang usok. Diyos ko! Bulalas ni Nita, halos manginig ang tuhod. Huwag kayong basta-basta tumulong sa mga nilalang na di nyo kilala. Minsan, sinusubok lang kayo ng mga engkanto. Dagdag pa ni Mang Iking, saka siya tumalikod at nawala na naman. Sa baryo, madalas mapansin ng mga tao na tuwing kabilugan ng buwan, may kakaibang ilaw sa taas ng gulod kung saan may matandang puno ng balite. Doon daw kadalasang pumupunta si Mang Iking kapag wala siya sa paligid. Isang gabi, naglakas loob ang mga kabataang sina Aryan, Marvin at kaibigan nilang si Ignacio na sundan si Mang Iking. Bitbit nila ang lampara at palihim silang sumunod sa yapak ng matanda hanggang sa makarating sila sa ilalim ng punong balite. Tahimik ang paligid pero malamig ang hangin, parang may ibang presensya. Anong ginagawa niya? Bulong ni Ignacio. Nakita nilang nakaupo si Mang Iking sa ilalim ng puno. May hawak itong bilog na kahoy at nagsasalita ng mga salitang hindi nila maintindihan. Maya-maya, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Parang may bumukas na pinto sa hangin na mismo. At may mga nilalang na may makinang na balat ang nagsilabasan. Huwag kayong gagalaw, bulong ni Aryan na halos hindi makahinga. Ang isang nilalang na babae, may mahabang buhok at makislap na damit. Lumapit iyon kay Mang Iking. Panahon na ulit, tanong ng babae. Tumango lang si Mang Iking. Bigla itong pumasok sa loob ng liwanag at sa isang kisap mata, nagsara ang pinto sa ere at nawala ang lahat. Diyos ko, ano yun? Hindi siya tao.
Isa siyang nilalang ng engkanto. Nanginginig na sabi ni Marvin. Hindi, tao siya. Pero mukhang may kasunduan siya sa kanila, sabi ni Aryan. Pagka umaga, bumalik sila sa baryo. Hindi nila alam kung ikikwento nila sa iba ang nakita nila. Ngunit tila may naramdaman silang pagbabagong espiritual. Para bang nakita nila ang isang lihim na hindi dapat malaman ng karaniwang tao. Kinabukasan nakita nila si Mang Iking sa may ilog, parang walang nangyari. Napuyat kayo kagabi. Sambit ni Mang Iking habang nakangiti. Nagkatinginan ang tatlo, walang makasagot. Bakit kayo tahimik? Tanong ng matanda. Ano po ba kayo, Mang Iking? Tanong ni Aryan ng diretso. Siyempre, isa akong tao tulad ninyo. Pero may bagay lang akong ginagampanan na hindi ninyo kailangang intindihin. Sagot ng matanda. Paano po kayo nakakapasok sa mundo ng mga engkanto? Tanong naman ni Ignacio. Dahil minsan sa buhay ko, isa akong nawawala at sila ang unang tumanggap sa akin. Tahimik si Aryan, Marvin at Ignacio. Para silang mga batang hindi alam kung papaano tanggapin ang narinig. Sa pagkakatayo nila roon sa tabi ng ilog, ramdam nila ang lamig ng hangin kahit tirik ang araw. Tila ba may malamig na dumadaan sa batok nila habang nakatitig kay Mang Iking. Ano pong ibig niyong sabihin? Bata pa ako noon. 7 taong gulang ako nang mawala ako sa kagubatan. 2 linggo raw akong nawawala ayon sa mga magulang ko. Pero sa loob ng kagubatan, pakiramdam ko isang gabi lang ang lumipas. Natagpuan nila akong malinis, walang galos. Pero simula noon, iba na ang paningin ko sa mundo. Sa loob po ba ng 2 linggo, kayo nasa mundo ng mga engkanto? Pautal-utal na tanong ni Ariana. Tumango si Mang Iking. Doon ako dinala sa isang lugar na hindi mo maaabot ng lakad o sasakyan. Pinakain nila ako, pinatulog, itinuro nila sa akin ang mga bagay na hindi dapat alam ng tao. At bago nila ako pabalikin sa aking mundo, ibinili nila sa tamang panahon, babalik ako. Hindi ba kayo natatakot, Mang Iking? Tanong ni Ignacio. Natatakot lang ang tao sa hindi nila naiintindihan. Pero kung makikita ninyo kung gaano kapayapa ang mundo nila, baka hindi na rin kayo gustong bumalik dito. Hindi na siya sinunda ng tatlo. Nananatili silang nakatayo doon, tulala sa bagong kaalamang bumago sa kanilang pananaw. Lumipas ang mga araw. Sa kabila ng lahat ng kanilang nakita at narinig, walang sino man sa kanilang tatlo ang naglakas loob na isumbong o ikwento sa iba ang lihim ni Mang Iking. Para bang may pumipigil sa kanila. Hindi takot, kundi respeto. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang dumami ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa baryo. Isang gabi, may sumisigaw sa kalsadang malapit sa bahay ni Aling Piring. Nagmadali si Ador at ang ilang kalalakihan para alamin ang nangyari. Nang dumating sila sa lugar, nakita nila si Angelica, anak ni Aling Biring. Naghandusay sa gitna ng daan. Nangingisay ito at parang hinahabol ng kung ano. Angelica, anak ko! Sigaw ni Aling Biring habang lumuluhang nilalapitan ang anak. Huwag mo kong hawakan, inay! Huwag mo kong hawakan! Naririto sila! Naririto sila! Anong pinagsasabi mo, iha? Tanong ni Adora. Mga mata nila mapuputi. Wala silang ngiti pero tumatawa. Ayoko na. Huwag niyo akong ibalik doon. Sigaw ni Angelica habang patuloy na umiiyak. Lalong nataranta ang mga tao. Wala namang ibang tao o nilalang sa paligid. Hanggang sa dumating si Mang Iking. Tahimik siyang lumalapit at tumayo sa harap ni Angelica. Tumigil ka, bata. Akong bahala. Biglang tumahimik si Angelica, parang sinapian ng kapayapaan. Huminto ang pangingisay at tumitig lang siya kay Mang Iking. Kinuha nila ang kaluluwa niya, pero hindi pa huli ang lahat. Lumuhod si Mang Iking at inilapat ang 2 palad sa noo ni Angelica.
Nakapikit siya at tila nagdarasal. Maya-maya, may isang hangin ang dumaan. Malamig at may kasamang samyo ng mga bulaklak. Nagsimulang umiyak si Angelica, pero sa pagkakataong ito ay tahimik na luha. Pagkatapos ng ilang sandali, bumagsak ang katawan niya sa bisig ng kanyang ina. Maayos na ang kalagayan niya, ngunit kailangan ng bantayan ang baryong ito. May pumasok ng daan mula sa mundo nila. Kinabukasan, tinawag ni Kapitan Damian si Mang Iking. Dinala siya sa munting bulwagan ng bato sa gilid ng baryo kung saan naroon ang ilang matatanda at lider ng barangay. Alam mo, nagpapasalamat kami sa ginawa mo, Mang Iking. Ngunit kailangan namin malaman ang totoo. May panganib ba sa baryo natin? Tumango si Mang Iking. May pumasok na daanan mula sa mundo ng mga engkanto. Dito mismo sa lupaing tinatapakan natin. Papaano nangyari yun? Tanong ni Adora na naroon din. May mga bagay na minsan hindi natin kayang pigilan. Tuwing may taong nawawala sa daan, mga batang biglang nawawala, hayop na ginugulo. Yan ang palatandaan. At si Angelica, siya ang palatandaan na bukas na ang daan. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Nita na nooy nakaupo sa sulok kasama si Aling Piring. Kailangan nating isara ang daanan ng mga engkanto. Pero hindi iyon basta-basta. Kailangan natin ng 3 bagay. Tubig mula sa gitna ng ilog na may dumadaloy na pula. Usok ng tuyong dahon ng ikmo at boses ng isang taong isinilang sa panahon ng itim na buwan. Nagkatinginan ang mga tao. May kilala ba kayong isinilang sa gabi ng itim na buwan? Tanong ni Mang Iking. Ako po, may kilala ko. Biglang sagot ni Marvin. Nung pinanganak ako, wala raw ang buwan. Kwento ng nanay ko, madilim ang gabi at walang bituin. Mainam, ikaw ang kailangan natin. Kinagabihan, nagsimula ang paghahanda. Pinapunta ni Mang Iking sina Arian, Ignacio at Adora sa gitna ng ilog upang kumuha ng tubig. Hindi ito basta tubig, kailangan mula sa gitna ng agos at kailangan itong ilagay sa isang palayok na hindi pa nagagamit. Sa kabilang banda, si Nita at si Aling Biring ang inatasang kumuha ng tuyong dahon ng ikmo sa kabundukan. Dala nila ang liwanag ng gasera habang binabaybay ang madilim na daanan paakyat. Ramdam nila ang presensya ng kung anong bagay na parang sumusunod sa kanila sa dilim. Pagbalik nila sa baryo, sinimula ni Mang Iking ang ritual sa ilalim ng punong balite. Sa ngalan ng kapayapaan, sa pagitan ng dalawang mundong ito, bulong ni Mang Iking habang sinisimulang pausukan ang lugar. Lumapit si Marvin, bitbit ang palayok ng tubig. magbantay kayo. Kung may marinig kayong boses ng batang umiiyak o babaeng humahagulgol, huwag ninyong papansinin. Huwag kayong lilingon. Kung sino man ang tumatawag sa pangalan ninyo, huwag ninyong sagutin. Tumango ang lahat. Tahimik ang gabi, pero may biglang pag-ihip ng hangin. Mula sa di kalayuan, narinig nila ang isang mahinang tinig. Arian, tulungan mo ako. Napalingon si Arian, ngunit agad siyang hinawakan ni Ignacio. Huwag mong pansinin, sabi ni Mang Iking, di ba? Pero bukis ng kapatid ko yun eh. Sagot ni Arian. Hindi siya yun. Tayo ang tinutukso. Nagpatuloy si Mang Iking sa dasal. Patuloy ang usok at bumubulwak ang apoy sa gitna ng palayok. Nagsimulang nagliwanag ang paligid. May tila pinto sa hangin ang unti-unting lumitaw. Marvin, salitain mo ang pangalan mo 3 ulit. Utos ni Mang Iking. Marvin, Marvin, Marvin. Isang malakas na pagyanig ang sumunod. Ang punong balite ay tila umuga. Ang pinto sa hangin ay biglang sumara, kasabay ng isang malakas na ihip ng hangin na tila bagyo. Pagbalik ng katahimikan, nakita nilang humandusay sa lupa si Mang Iking. Mang Iking, ano nangyari? Sabi ni Nita. Ngunit nakangiti ang matanda. Nagawa na natin. Naisara na natin ang daan. Nagising si Mang Iking matapos ang ilang oras na pagkakahandusay. Nakapalibot sa kanya sina Marvin,
Arian Ignacio at ilan pang mga taga-baryo. Nasa ilalim pa rin sila ng punong balite, ngunit tila nawala na ang dating presensya ng kababalaghan sa paligid. Tahimik ang hangin at ang malamig na simoy ng hangin ay nagbigay ng ginhawa sa kanilang lahat. Kamusta ka na, Mang Iking? Tanong ni Adora habang inaalalayan ang matanda. Maayos na ako. Mahina lang ang katawan. Pero ligtas na kayo. Isinara na natin ang daan. Sigurado po ba kayo na hindi na ito mabubuksan? Tanong ni Marvin na tila may bahid pa rin ng takot sa kanyang muka. Ang bawat daanan ay may bantay. Hanggat may taong nagbabantay at nagdadasal, hindi ito mabubuksan muli. Paliwanag ng matanda. Bakit po biglang may pumasok na daanan sa lugar natin? Tanong ni Arian. Tulad ng sinabi ko noon, may mga puwersang hindi natin lubos na uunawaan. Kapag ang isang lugar ay puno ng hinanakit, inggit, kasakiman at pagdurusa, nagiging mahina ang pader na naghihiwalay sa dalawang mundo. Kaya kailangan nating bantayan ang ating sarili, ang ating komunidad. Lumapit si Aling Biring, dala-dala ang isang mangkok na mainit na salabat. Uminom ka muna, Mang Iking. Malamig ang gabi, huwag mong pilitin ang katawan mo. Nginitian siya ng matanda at tinanggap ang inumin na. Salamat, Aling Biring. Wala akong sariling bahay, pero sa bawat tasa ng salabat o ngiti ng taong gaya ninyo, nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang buong baryo. Muling inayos ang mga nasirang bahagi ng daan. Nilinis ang paligid ng punong balite at naglagay ng maliit na altar sa tabi nito bilang paalala na sa lugar na iyon ay may nangyaring hindi mapaliwanag. Hindi rin umalis si Mang Iking. Patuloy siyang gumagala tuwing umaga. Tumutulong sa mga may sakit at nagbibigay paalala sa mga batang mahilig maglaro malapit sa masukal na bahagi ng gubat. Isang araw, habang si Angelica ay nagwawalis sa tapat ng kanilang bahay, nilapitan siya ni Mang Iking. Kamusta ka na, Angelica? Mabuti naman po, Mang Iking. Hindi ko na masyadong naaalala ang mga nangyari, pero nananaginip pa rin ako paminsan-minsan. Mga lugar na hindi ko alam, mga ilaw na lumulutang at musika na parang mula sa ibang mundo. Huwag kang matakot. Ang alaala minsan natitira, pero hindi ka nila mababalikan. Malakas ang loob mo at malakas ang puso mo. Ipagpatuloy mo lang yan. Ngumiti si Angelica at yumuko bilang paggalang. Maraming salamat po. Lumipas ang ilang linggo. Isang gabing maulap. Habang natutulog ang buong baryo, nagising si Arian sa mahihinang yabag sa labas ng kanilang bahay. Sumilip siya sa bintana at nakita si Mang Iking na nakatayo sa gitna ng daan. Tila may hinihintay. Ano kaya ginagawa ni Mang Iking? Bulong ni Arian sa sarili. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay, dala ang maliit na lampara. Mang Iking? Tawag niya. Lumingon ang matanda at nginitian siya. Gising ka pa pala, Arian. Napansin ko po kayo nakatayo dito eh. Meron po ba kayong inaabangan? Mayroong paparating. Paparating po? Ano po? Hindi sila masasama. Hindi rin sila tao. Pero kailangan nila ng tulong. Biglang tumahimik ang paligid. Tumigil ang hangin at mula sa kalsada na papunta sa kakahuyan, may tatlong nilalang na unti-unting lumitaw. Tila hugis tao pero manipis ang katawan. Mapuputi ang mata at may mahabang buhok. Sa kabila ng kakaibang anyo, may kapayapaan sa kanilang kilos. Inkanto ba sila? Tanong ni Arian. Tumango si Mang Iking. Hindi lahat ng engkanto ay mapanganib. May iba rin sa kanila na naipit sa pagitan. Nawawala ang daan nila pabalik sa sarili nilang mundo. Anong gagawin natin sa kanila? Tayo ang tutulong. Ako ang magsisilbing tulay. Lumapit ang mga engkanto at tumigil sa harapan ni Mang Iking. Tinignan sila ni Arian. Sa kadahan-dahang yumuko bilang pagbati. Nabigla si Arian ngunit hindi siya umatras. Ramdam niya ang hangin na parang yumakap sa kanya. Malamig ngunit hindi nakakatakot. Mang Iking,
Kayo na pong bahala sa kanila. Sambit ni Aryan bago siya lumakad pabalik ng bahay. Nang lumingon siya muli, wala na si Mang Iking pati na rin ang tatlong nilalang. Kinabukasan, kumalat ang balita na nakita raw si Mang Iking na pabalik sa ilog. May dalang tungkod na may palamuti ng dahon ng ikmo. Ngunit simula noon, hindi na siya muling nasilayan sa baryo. Baka bumalik na siya sa mundo ng engkanto, sabi ni Ignacio. O baka naman, may bago na naman siyang misyon. Sabi naman ni Marvin. Lumipas ang buwan, walang balita kay Mang Iking. Pero sa bawat pagkakataong may taong nawawala sa gubat, ay ligtas na nakakauwi sa bawat may sakit na biglang gumagaling, sa bawat mga batang nawawala at muling natatagpuan na may bumubulong. Tumaan na naman si Mang Iking. Isang araw ng tag-ulan, habang si Aling Biring ay naglilinis ng lumang baul sa ilalim ng kanyang silong, may natagpuan siyang lumang papela. Nakabalot ito sa tela ng abaka at may sulat kamay. Pinasa niya ito at halos maluha sa nilalaman. At ang nakasulat doon ay ganito: Sa sino mang makatagpo ng sulat na ito, nais kong ipabatid na ako ay hindi mahiwaga, hindi banal, hindi rin ganap na tao. Ako'y nilalang na nasa pagitan, isang taong tinawag upang maging tagapamagitan. Hanggat may nangangailangan ng tulong, hanggat may naiiwang ilaw sa dilim, ako'y lalakad muli. Galing iyon kay Mang Iking at yun ang nakasaada. Pagkaraan ng ilang linggo, mula nang mawala si Mang Iking, tila unti-unting nanumbalik ang dating payapang pamumuhay sa baryo. Wala nang mga batang bigla na lang umiiyak sa gabi. Wala nang alingas-ngas ng mga aninong gumagala. At ang punong balite na dati pinamamahaya ng takot, ngayon nagmistulang banal na lugar kung saan may mga kandilang palaging nakasindi. Si Marvin, Aryan at Ignacio ay hindi na muling nagtangkang lumapit pa sa paligid ng kagubatan. Ngunit madalas nilang pag-usapan sa gabi ang mga karanasang hindi nila kailanman malilimutan, lalo na si Aryan na mas lalong naging tahimik at mapagmasid mula nang masaksihan niya ang pagdating ng mga nilalang sa gabing kasama niya si Mang Iking. Isang araw, Miyerkules ng gabi, habang si Angelica ay naglalaba sa may sapa, napansin niyang may isang batong hugis o balo na tila kakaiba sa karaniwang bato. Kumikinang ito sa ilalim ng tubig nang tamaan ng sinag ng araw. Dinampot niya ito at pansamantalang itinabi sa kanyang bayong. Pag-uwi sa kanilang bahay, ipinakita ni Angelica ang bato kay Aling Biring. Inay, napulot ko po ito sa sapa. Kakaiba po ang kinang niya, parang may buhay, sabi niya. Tinignan ni Aling Biring ang bato. Matagal siyang natahimik bago muling nagsalita. Ganyang bato ang mga bato na nakikita sa mga lugar na sinasabing tinatahak ng mga engkanto. Ibalik mo yan, anak. Huwag mo itago rito, sabi ni Aling Biring. Ngunit bago pa man maibalik ni Angelica ang bato, kinabukasan ng gabing yon nagsimula siyang managinip ng mga kakaibang tanawin. Mga punong ginto, mga nilalang na umiindak sa ilalim ng liwanag ng buwan at tinig na pabulong na tumatawag sa kanyang pangalan. Nagising siya ng malamig ang buong katawan. Pawis na pawis siya at nanginginig, ngunit hindi siya makasigaw. Kinabukasan agad na bumisita si Nita sa bahay ni na Angelica nang mabalitaan ang kakaibang lagay ng dalaga. Nakita mo ba si Mang Iking sa panaginip? Tanong ni Nita habang hinihimas ang likod ni Angelica. Opo, pero hindi siya nagsasalita. Tinignan niya lang ako tapos sa likod niya may pinto, parang gawa sa liwanag. May dala ka bang kakaiba? Ano mang bagay na bago? Tanong ni Adora na sumunod kay Nita. Ito po. Inilabas ni Angelica ang batong nakuha sa sapa. Pagkabukas ng bayong, kumislap ang bato, lalong lumabig ang paligid. Isa itong mutyang ginagamit bilang pananda, wika ni Nita. Baka ginagamit ito para hanapin ka. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon na agad nilang isinama si Angelica patungo sa altar sa ilalim ng punong balite.
Doon nila inilagay ang bato sa kasama-samang nagdasal. Maya-maya'y may isang malakas na hangin ang umikot sa paligid. Sa paligid ng altar may boses na dumaan, mahina pero malinaw. Hindi siya para sa inyo. Ibalik niyo siya. Nagkatinginan sina Nita at Aling Biring. Sino ang hindi para sa amin? Tanong ni Nita. Siya ang may mata ng dalawang mundo. Kailangan siyang bumalik. Biglang bumagsak sa lupa si Angelica. Nawalan ito ng malay. Nilapitan agad siya ni Ador at isinakay sa kariton pabalik sa bahay. Kinabukasan, dumating si Arian na may daladalang papel. Galing ito kay Kapitan Damian. Nakita ito ni Kapitan sa pagitan ng mga papel ng barangay. Sulat daw ni Mang Iking. Binasa ni Aling Biring ang sulat at ang nakalagay doon. Kung sakaling ako'y hindi muling magpakita at may batang babae na magkaroon ng ugnayan sa kanila, dalhin siya sa ilog tuwing gabi ng walang buwan. Doon niyo siya iligtas. Ako ang bahalang sumundo. Sabi ng sulat. Ngayong gabi ang walang buwan. Kailangan nating sumunod. Bandang 9:00 ng gabi, sinakay ni na Arian, Ador, Nita at Ignacio si Angelica sa kariton patungo sa ilog. Dala nila ang gasera, dasal at lakas ng loob. Pagdating sa gitna ng tulay sa ilog, inihiga nila si Angelica sa banig na nilatag nila. Tahimik ang gabi. Tanging tunog ng tubig ang maririnig. Maya-maya, nagbago ang ihip ng hangin. Nag-iba rin ang kulay ng tubig sa ilalim. Mula sa malinaw, naging mapusyaw na asul. Sa gitna ng tubig, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang tao. Matanda, payat, may tungkod. Si Mang Iking! Bulong ni Arian. Tumawid si Mang Iking mula sa tubig. Para bang kaya niyang maglakad sa ibabaw ng agos. Lumapit siya kay Angelica. Bata, halika. Biglang nagising si Angelica at tumitig kay Mang Iking. Hindi siya nagsalita. Tumayo siya at kusang sumunod sa matanda. Sandali, saan niyo dadalhin yan? Hindi na siya ligtas sa mundong ito, pero hindi ko siya kukunin habang hindi ninyo pinapahintulot. Nag-iyakan sina Nita at Adora. Hindi namin siya isusuko, pero kung yun ang kailangan para maligtas siya, tanggap namin. Sagot ni Adora. Tumango si Mang Iking. Sa takdang panahon, maaaring makabalik siya, pero sa ngayon, kailangan muna niya akong samahan. Diyakap ni Angelica ang kanyang ina at ama. Mahal ko po kayo, Inay Itay. At sa isang iglap, lumubog sa tubig si Mang Iking kasama si Angelica na para bang hindi man lang sila nabasa. Nawala ang lahat ng bakas ng kanilang pagdating. Pagbalik sa baryo, kinuwento ni na Arian at Nita ang nangyari. Marami ang nagduda, marami rin ang natakot. Ngunit ang mga nakasaksi, hindi na kailanman nagduda pa sa kakayahan ni Mang Iking at sa realidad ng dalawang mundong magkatabi lang, ngunit kailan may hindi dapat paghaluin. At simula noon na, ang punong Balite ay hindi na tinatawag na lugar ng engkanto, bagkus tinatawag itong daang bantay. Daan ng mga nilalang na nagbabantay sa mga taong ligaw na, sa mga kaluluwang nawawala at sa mga tulad ni Angelica na tinawag na mga nilalang sa may kabilang mundo. Makalipas ang ilang buwan, mula nang mawala si Angelica kasama si Mang Iking sa ilog, unti-unti nang nakalimutan ng ibang tao ang kababalaghan sa baryo. Ngunit para kina Ador, Nita at Aling Biring, araw-araw pa rin nilang iniisip ang anak at hinihiling na sana'y ligtas ito sa anumang dako ng daigdig o mundo naroroon. Hindi rin tumigil si Arian sa pagdadalaw sa punong Balite. Tuwing gabi bagong buwan, nag-aalay siya ng kandila at dasal. Umaasang muling lilitaw si Mang Iking kahit na ang anino ni Angelica. Isang hapon, habang si Arian ay nangunguha ng kahoy sa gilid ng gubat, nakarinig siya ng huni ng ibon na hindi niya pa kailanman naririnig.
Manipis ang tinig, parang may kasamang tinig ng tao. Sumunod siya sa tunog, pailalim ng pailalim sa kakahuyan. Sa isang bahagi ng gubat, may nakita siyang pabilog na damuhan sa hindi tinutubuan ng anuman ng gitna. Parang sinadyang gupitin ang gitna ng kalikasan. Sa gitna nito, nakatayo ang isang bagay, isang maliit na kahon na yari sa kahoy at may inukit ng mga simbolo. Lumapit si Aryan, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob may piraso ng puting tela, isang tuyo at pulang bulaklak at isang papel. Binasa niya ang nakasulat at ang nakalagay doon, "Ako'y ligtas, huwag kayong mag-alala. Narito ako sa mundong hindi pa kayang unawain ng inyong pag-iisip. Ngunit naririnig ko pa rin kayo. Mahal ko kayo. Angelica." Nanggaling iyon kay Angelica. Napatigil si Aryan. Napatingin siya sa langit. Napapikit at napaluha. Agad siyang bumalik sa baryo at dinala ang kahon kina Ador at Nita. Napayakap si Nita sa kahon habang umiiyak at si Ador ay tahimik na napaupo habang nakatitig sa malayo. "Buhay ang anak natin. Buhay siya." Mula noon naging panata ng pamilya ni Angelica na tuwing gabi ng bagong buwan, magtitirik sila ng kandila sa tabi ng punong balite. Sumali din si Aryan at Ignacio at kalaunay maging sina Marvin at Kapitan Damian ay dumadalo na rin. Ang baryo ng Sibutan, dating tahimik at puno ng likas na takot sa kababalaghan, ngayon ay naging lugar na kilala sa mga ritual ng dasal at pag-alay para sa kapayapaan ng dalawang mundo. Minsan, gabi iyon, habang nakaupo si Ignacio sa harap ng bahay niya, may isang matandang lalaking nakasuot ng itim ang lumapit. Magandang gabi po," bati ni Ignacio. Magandang gabi rin sa'yo. Pwede ba makainom ng tubig? Halina po dito sa loob," alok ni Ignacio. Pagpasok sa bahay, habang iniaabot ni Ignacio ang baso ng tubig, napansin niyang pamilyar ang hugis ng katawan ng matanda, ang tinig at ang paglalakad nito. "Pasensya na po, pero kayo po ba si Mang Iking?" Ngumiti ang matanda. Marami na akong pangalan pero oo, ako nga si Mang Iking. Nagulat si Ignacio. Agad niyang tinawag sina Marvin at Aryan na agad namang dumating. "Bumalik na po kayo? Nasaan po si Angelica?" tanong ni Aryan. Naririto ako, hindi para dalhin siya pabalik, kundi para maghatid ng balita. Si Angelica ay bahagi na ngayon ng mundo ng liwanag. Isa na siyang bantay tulad ko. "Hindi na po ba siya babalik?" tanong ni Marvin. Hindi pa, hindi ngayon, pero hindi ibig sabihin hindi na kailanman. "Maaari po ba siyang makita ni Aling Biring at ni Nita, pati ni Ador?" tanong ni Ignacio. Hindi nila siya makikita sa anyong laman, ngunit sa panaginip, sa hangin o sa himig ng ulan, naroon siya. Hindi na siya tulad ng dati, ngunit patuloy ang pagmamahal niya. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo na muling nagpakita si Mang Iking. Muling nagtipon ang mga tao sa ilalim ng punong balite. Doon nagsalita si Mang Iking sa harap ng lahat. Ang baryong ito ay hindi na basta-basta. Ang lugar na ito ay naging tulay ng dalawang mundo. Hindi ito sumpa kundi biyaya. At ang bawat isa sa inyo ay may tungkuling aalagaan ito. Tumingin siya kay Kapitan Damian. Kailangan niyong bantayan ang inyong damdamin, ang inyong ugnayan, dahil kapag ang galit at kasakiman at ang pagkamakasarili ay lumakas muli, muling mabubuksan ang daan ng kaguluhan. Tumango si Kapitan Damian. Nauunawaan ko, sisikapin namin panatilihin ang kapayapaan, sagot ng Kapitana. Simula noon tuwing ikatlong buwan, sinasagawa ang tinatawag na gabing bantaya. Doon sa baryo, lahat ng bahay ng may kandila sa harapan, nagdarasal ang bawat pamilya at may mga alay ng prutas at bulaklak sa paligid ng punong balite. Ang punong balite ay hindi na tinuturing na kakilakilabot. Bagkus isa na itong banal na lugar
kung saan pinaniniwalaang doon dumarating ang mga bantay mula sa kabila. At si Mang Iking hindi na nila muling nakita. Ngunit tuwing may nawawalang bagay at biglang bumabalik, tuwing may batang may sakit at biglang gumagaling, tuwing may boses na nagsasabing, "Tumahimik ka anak," kahit walang ibang tao sa paligid, alam ng mga taga Sibutan, dumaan na naman si Mang Iking. Mula nang itatag ang gabing bantay, lalong tumibay ang samahan ng mga taga-baryo Sibutan. Hindi na uso ang matinding alitan sa pagitan ng mga pamilya. Lahat ay nagtutulungan sa panahon ng sakuna at sama-samang naghahanda tuwing may darating na pagdiriwang. Lalo namang naging aktibo sina Arian, Marvin at Ignacio sa pagbabantay sa paligid ng punong balite. Isang hapon ng Disyembre, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa pista ng baryo, may dumating na lalaking hindi kilala ng kahit sino. Payat ito, nakaitim at may dalang mahabang supot na tila gawa sa balat ng hayop. Dumiretso siya sa tindahan ni Aling Biringa. "Magandang hapon po," bati ng lalaki. "Magandang hapon din. Bagong salta ka ba?" tanong ni Aling Biringa. "Galing ako sa kabilang lambak. Napadaan lang. Nabalitaan ko may ginagawang pista rito eh," sabi ng lalaki. Oo, pista. Pista ng aming patron bukas. Halika, tikman mo tong suman." Ngumiti ang lalaki at tinanggap ang alok. Ngunit habang kumakain siya, napansin ni Aling Biring na kakaiba ang kanyang mga mata. Madilim at tila ba walang refleksyon kahit tamaan ng liwanag ng araw. "Anong pangalan mo, iho?" tanong ni Aling Biring. "Tawagin niyo na lang akong Damaso," sagot ng lalaki. Napatigil si Aling Biring. Ngumiti lang ang lalaki at tumango. Matapos kumain, nagpasalamat siya at naglakad papunta sa may tabing ilog kung saan naroroon na ang punong balite. Ilang minuto lang ang lumipas, may batang sumisigaw. Si kuya nawawala!" sabi ng isang batang babae. Nataranta ang mga tao. Tumakbo si Arian, Marvin at Ignacio patungo sa ilog. Doon nila nakita ang tsinelas ng bata sa gilid ng tubig at nakayapak na bigla na lang nawala sa putikan. Kinagabihan, muling itinirik ang mga kandila. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid ng punong balite. Tahimik ang lahat, walang nagsasalita. Tanging tunog ng mga kuliglig at pagaspas ng hangin ang maririnig. Maya-maya pa, biglang may kumislap na ilaw sa gitna ng punong balite. Isang liwanag na tilay dumadaloy mula sa mga ugat hanggang sa pinakagitna ng puno. "Siya na yan!" bulong ni Ignacio. Mula sa isang nilalang ng punong balite, unti-unting lumitaw si Mang Iking. Suot pa rin niya ang itim na barong na may pinong burda ng mga simbolo. Ang kanyang mga matay tila mas malalim na ngayon, mas tahimik ngunit mas buhay. "Magandang gabi sa inyong lahat." Wika ng ermitanyong si Mang Iking. "Mang Iking!" Sabay-sabay na bulalas ng mga tao. "Narinig ko ang tawag ninyo. May batang dinala sa pagitan ng mga daan at may nilalang na hindi dapat narito sa mundo natin." "Yung lalaki po kanina. Damaso daw po ang pangalan. Pero iba ang titig niya. Wala pong kaluluwa, walang buhay," sabi ni Arian. Hindi siya si Damaso. Isa siyang lakbayin. Mga nilalang na gumagala sa iba't ibang mundo para kumuha ng kaluluwa ng mga inosente. Matagal na silang hindi nakakatawid dito. Ano pong dapat nating gawin?" Utal na sabi ni Marvin. "Hindi natin siya pwedeng labanan gamit ang ating dating nakagawian. Hindi siya tinatablan ng dasal. Kailangan natin ng tagatangan." "Tagatangan po, ano yun?" Isang batang isinilang sa parehong oras ng buwan at isang araw ng dalawa o higit pang daigdig. Isa sa inyo ay maaaring tagatangan." Sumunod na araw, pinatawag ni Mang Iking ang lahat ng kabataan sa barangay. Isa-isa niyang kinausap at tinanong ang oras at araw ng kanilang kapanganakan. Pagdating kay Arian, huminto siya.
Kailan ka isinilang? Sumagot si Aryan. Enero 31, alas 12 ng hating gabi. Sagot ni Aryan. Napatingin si Mang Iking kay Kapitan. Iyan ang araw ng dilim sa mundo ng engkanto at gabi ng bukas lihim sa mundo ng halaw. Ano pong ibig niyong sabihin doon? Tanong ni Aryan. Ikaw Aryan ang tagatangan. Nagulat ang lahat. Si Aryan na tahimik at simpleng binata ay isa palang sugo ng dalawang mundo. Kaya mong isara ang daanan at palayain ang batang binihag. Paano ko yung magagawa? Sa pamamagitan ng iyong tinig at purong layunin ng iyong puso. Kailangang ihatid mo ang iyong kaluluwa pansamantala sa mundo nila. Hanapin ang bata at ibalik siya bago pumatak ang unang sinag ng araw. Kinagabihan, inilagay nila si Aryan sa gitna ng pabilog na damo sa gubat, kung saan una niyang natagpuan ang kahon mula kay Angelica. Nakaupo siya sa banig. May mga palamuting dahon ng ikmo sa paligid nito at ang pinakagitna ay may inalay na mutyang pulang bato galing sa kaharian ng liwanag, sabi ni Mang Iking. Ipikit mo ang iyong mga mata at huwag kang matakot. Maya-maya, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Napuno ng liwanag ang paligid at sa isang iglap, bumagsak si Aryan sa may banig. Wala nang malaya. Samantala, sa kabilang mundo, nagmulat ng mata si Aryan sa isang lugar na kulay asul ang langit at luntian ang lupa, ngunit parang may saplot ng usok ang paligid. May mga bahay na parang yari sa ugat ng puno at ang mga ilaw na tila hindi apoy kundi kaluluwa. Naroon si Damaso. Hawak niya ang bata. Hindi mo siya pwedeng kunin, sabi ni Aryan. Ngumiti si Damaso. Aba, ikaw ba ang pinalit sa kanya? Isa lang ang maaring umalis dito. Hindi ako aalis. Siya lang. Sagot ni Aryan. Lumapit si Damaso. Pipilitin mo akong sumunod sa batas ng liwanag, pero hindi ako sakop nun. Dito ako. Dito ako ang batas. Hindi ka batas dito. Maya-maya, may tumawag mula sa likod. Si Angelica. Nakatayo ito, suot ang damit na yari sa alon ng hangin. Katabi niya si Mang Iking. Mas bata ang anyo at may ningning sa may balat. Aryan, ilapit mo ang bata sa mutya, utos ni Angelica. Hinawakan ni Aryan ang bata at inilapit ito sa pulang mutya na lumitaw mula sa lupa. Pagkapatong ng kamay niya, nagningning ito at bumulwak ang liwanag. Si Damaso ay napasigaw at tumakbo palayo hanggang siya ay nawala sa usok. Sa isang iglap, nagmulat si Aryan. Nasa gitna siya ng gubat katabi ang batang nawawala. Buhay at umiiyak. Nagpalakpakan ang mga tao matapos noon. Niyakap siya ni Ignacio at ni Marvin, pati ni Nita. Makalipas ang ilang araw mula nang mailigtas ni Aryan ang batang bihag at muling maisara ang daan patungo sa kabilang mundo, muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo ng Sibutan. Muling nagbukas ang mga palengke, muling nag-ingay ang mga bata sa langsangan at muling nagliwanag ang mga gabi ng baryo sa ilaw ng mga lampara sa bawat tahanan. Ngunit may mga bagay na hindi kailanman na ibabalik sa dati. Si Aryan, bagamat bumalik sa karaniwang pamumuhay, ay nananatiling tahimik. Hindi na siya tulad ng dati. Mas malalim na ang kanyang pag-iisip at mas masidhi ang kanyang pagmamasid sa mundo. Tuwing gabi ng bagong buwan, hindi siya pumapalya sa pagtungo sa ilalim ng punong balite upang magtirik ng kandila at magdasal. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat-lahat at hindi rin niya malilimutan ang naranasan sa mundong hindi para sa kanila. Si Angelica, bagamat hindi na muling nakita sa anyong tao, ay naging bahagi na ng paniniwala ng buong baryo. Sinasabi ng ilan na tuwing gabi ng malakas ang ulan, may naririnig silang tinig na umaawit sa hangin. Sinasabi rin na kapag may batang may sakit, sapat na ang isang dasal sa ilalim ng punong balite
upang ito ay gumaling. Si Mang Iking matapos ang huling gabing sinamahan si Aryan sa paglalakbay ay hindi na muling nakita pa. Ngunit hindi na siya hinanap pa sapagkat batid na ng lahat na siya'y muling bumabalik sa mundo kung saan siya mas kailangan. Ang kanyang tungkulin ay hindi lamang para sa isang baryo kundi para sa marami pang daigdig na ang pagitan ay pinagbabantayan ng mga tulad niya. Si Nita at Ador ay araw-araw pa rin nag-aalay ng dasal para kay Angelica. Hindi na sila umaasang babalik pa ito. Ngunit ang bawat araw ng kanilang buhay ay pinupuno ng pananalig at pagmamahal para sa anak. Sa puso nila, si Angelica ay hindi kailanman nawala. Bagkus, ngayon ay isang liwanag na gumagabay sa kanilang buhay. Maging si Kapitan Damian ay nagpatayo ng maliit na dambana sa harap ng punong palite. Hindi ito para sambahin kundi bilang paalala na minsan sa katahimikan ng baryo may isang nilalang na ermitanyo ang lumakad sa lupa. Nagpasok at lumalabas sa mundo ng mga engkanto at iniligtas ang mga inosente mula sa panganib ng kadiliman. Sa huling tala ng kasaysayan ng Baryo Sibutan, isinulat ang ganitong linya. Sa pagitan ng liwanag at kadiliman, may daan at sa daang iyon may tagapangalaga. Hindi santo, hindi engkanto, kundi isang ermitanyong walang sariling tahanan. Ngunit sa bawat pintig ng puso ng mamamayan, siya'y naroroon. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa anyo, tahanan o estado sa buhay. Si Mang Iking, na isang ermitanyo at walang sariling bahay, ay naging tagapangalaga ng buong baryo. Sa kanyang simpleng anyo, sa tahimik na paraan at sa pusong handang maglingkod, napigilan niya ang kapahamakan at nailigtas ang mga inosente. Ang kwento ng kanyang kabutihan ay paalala sa atin. Sa mundo ng kasinungalingan at takot, ang isang pusong tapat at mapagkumbaba ay higit na makapangyarihan kaysa sa alinmang mahiwagang mutya o sandata. At dito po natatapos ang ating kwento. Sana'y may napulot kayong aral sa ating kwentong ibinahagi ngayon. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe kung bago pa lamang po kayo. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi.